Hello mga parikoy, mga marikoy, mga kamot-mot dyan, no? Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano ba yung naging proseso ko sa pag-change ng ownership ng aking mot-mot o ng aking motor. Ano ba yung mga kailangan bago ka pumunta sa LTO? Siyempre, unang-una, kailangan dala nyo rin yung original copy ng ORCR, notarized deed of sale, 2 valid IDs ng first owner with 3 specimen or signature. 2 valid IDs ng second owner na meron ding 3 specimen o 3 pirma. So, yun lang naman yung kailangan so far. And dali ng original. And para sure, magdala na ng 2 kopya. So, ipotocopy nyo siya. 2 or 3 copies para pagdating doon hindi na kayo maabala sa pagpapa-photocopy. Okay. So, pag nandun na, i-check nila yung, kung tama ba yung mga dala yung documents, no? Tapos, in-schedule ako noon ng 1 week. Pinabalik ako after 1 week. Bumalik ako. So, pagbalik ko doon, dala ko pa din yung, syempre, iniwan ko na sa kanila yung kopya na hiningi nila. Syempre, dala ko pa rin yung original na ORCR, deed of sale, yung mga IDs, no? Dala ko pa yon. Pero may dala na rin ako ng photocopy. Dahil sigurado, hihinga na naman nila ako ng kopya. So, kinuha nila yung kopya, then check uli. After checking, so nag-antay na lang ako para i-release. So, ang gagawin lang nila, para maging certified true copy or CTC, ang inyong kopya ng ORCR, tatatakan po nila yon. And don't worry, wala naman pong expiration kung ilang months o ilang year gagamitin yung CTC, no? Ng inyong mot-mot. Hindi naman yun magpupursu hanggat hindi nyo natatapos yung process for change of ownership. Hindi mapapalitan ang pangalan ng first owner hanggat di nyo natatapos syempre yung process. Yon. Sabi kasi ng ibang mga vlogger na 20 days lang. Hindi po. Doon ko nakita na hindi pala totoo yun. Kasi ako mismo. Tapos, nakuha ko po yung CTC, no? Sa madaling salita, dala ko na. Kinabukasan, pumunta na po ako sa HPG na malapit sa amin para mag-request naman ako for clearance ng motor, no? For verification, syempre i-check nila yun. Ano ba yung dala ko? Dala ko pa rin syempre yung original na kopya ng mga documents at nagdala pa rin ako ng 2 photocopy ng mga documents na yon. Chinek nila, then in-schedule uli ako. In-schedule po ako ng mga 2 to 3 weeks Medyo matagal, no? Hindi katulad dati na saglit lang. Tapos pagka balik ko, ito na. Dala ko syempre pa rin yung original. Always dapat pag-aalis kayo, lagi yung dala yung original and lagi kayo may dala ng kopya. Dalawa yung kopya na nadala ko lagi. So pagdating doon, nagbayad ako. Dapat sa land bank tayo magbabayad, pero nag-offer sila na pwede rin naman sa HPG na magbayad. Meron lang syembreng charges, no? Parang nakalimutan ko na kung magkano yung charges So 600 yata yun, pero pang 800 yung binayaran ko. Yun. So yun yung nabayaran. So after ng payment, pinila ko yung documents ko para naman dun sa stencil, no? So in stencil syempre yung chassis number, tsaka yung nasa gilid, no? Ni-stencil yun to check kung yun talaga yung motor. Kasi baka mamaya na-chop-chop na pala, iba na palang part ng motor yung nakalagay doon. So yun yun. So after ng stencil, pinasa ko ngayon dun sa window yung aking papel kasama yung stencil, no, na binigay na kopya nung nag-stencil. Then pinababalik ako by August 4. So sa August 4, hopefully ma-receive ko na yung clearance ng motor ko. Na-receive ko na yon, diretso naman ako sa emission. Papa-emission na siya, no. Wala pa ako dito sa part na to, ha, pero ito yung mangyayari kapag balik ko sa August 4. Kapag nahawakan ko na yung clearance ng aking motor, punta na ako sa emission test. Tapos nakapangalan na sa akin yon. And magpapagawa na rin ako ng insurance na nakapangalan na rin sa akin. At tapos, diretso ako sa LTO, ipapasa ko yung kopya ng may CTC, yung clearance ng HPG,
yung emission test at saka yung insurance. Tapos magbabayad doon ng minimal, wala pa akong idea kung magkano, pero more or less, hindi naman yata aabot 500, no? So babayaran yun doon, tapos mag-aantay ka, tawagin for releasing na ng bagong CR or Certificate of Registration. Yung kopya dati is maliit lang, pero ngayon parang whole bond paper na yung size, no? Parang gano'n nakalaki. Yung parang land title na yung yung ibibigay sa yun ng kopya ng bagong CR. So, hindi ko pa yun na-experience, guys, no? So, ikukwento ko rin sa inyo kung ano yung mangyayari kapag balik ko sa August 4 sa HPG and pagpunta ko naman sa LTO. So, for the meantime, guys, yun muna, update ko kayo sa August 4 or kung matapos ko agad yun, para ma-share ko sa inyo kung paano yung proseso na ginawa ko. Medyo matagal, no? Kasi sa NCR District, 1 week. Sa HPG, pinabalik ako after 3 weeks. Pagbalik ko sa HPG, pinabalik na naman ako after a month. So, ganun kabusisi yung ginagawang verification ng... Pero dati kasi parang isang araw lang, tapos mo na agad din, no? Ewan ko ba? Ganun ang sistema sa atin. Sa ibang bansa, mabilis And anyway, wala tayong magagawa. Just follow the river. So, sundan lang natin kung ano yung proseso. And hopefully, matanggap ko na yung clearance and hopefully mapasa kamay ko na yung bagong CR na nakapangalan sa akin. You know what, guys, kung bakit ko pinaprocess ito, bukod sa syempre ino-oblige tayo, no, sa mga second owner o sa mga iba pa, sa mga third o fourth owner na kailangan na natin ipalipat sa pangalan natin yung ating motor dahil pag nag-checkpoint, tatanungin ka ba't hindi pa sa'yo nakapangalan ito. And syempre dahil sa NCAP, dahil kung hindi pa nakapangalan sa iyo yung motor, hindi mo makikita kung ano nga violations meron ka. Baka magulat ka, alak na ng babayaran mo. And kawawari naman yung first owner. Although hindi naman siya magbabayad, syempre dahil wala naman sa kanya yung motor. Kapag nag-renew ka, doon mo makikita na may utang ka. At baka malaki na yung utang mo. Yun. And isa pa, kaya ako nagpupush na ipatransfer na itong ownership nito sa akin. Kasi mas madali na pong mag-renewal ng motor. Payo online na po siya ngayon. Basta i-ready mo lang yung emission test at saka yung insurance dahil i-scan mo yon o pipicturean mo yon, isisend mo saka online and ganoon na kadali mag-renew. So yun yung hinahabol ko. And thank you guys for listening and for watching. And sana may natutunan kayo and promise, i-share ko sa inyo by August 4 kung ano yung mangyayari sa journey ko sa pag-change of ownership. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye, kamot-mot. Mga pare koy and mari koy. Bye-bye.